Sa lugar ng probinsya ng Zambales, may isang pastor, pinaslang niya ang 18 na babae. Ang biktima at salarin ay nagkaroon sila ng isang relasyon. Kahit malayo ang agwat ng kanilang edad ay minahal naman siya ng biktima. Bakit niya pinaslang ang 18 na biktima na ito? Dahil sa sobra niyang nararamdaman na obsesyon, tuluyan ng pinaslang ang biktima. Alamin natin ngayon ang buong kwento sa ating YouTube channel na Marbec Novel. Si Ernesto Dando ay kinikilalang isang pastor sa lugar ng Eba, Zambales. 20 na taon na siyang nagserbisyo at nagpakalat ng mga salita ng Diyos. Kaya kilala na siya sa kanilang lugar na isang respetadong pastor na kumakatawan sa kanilang relihiyon. Sa maganda niyang mga pananalita sa mga tao, lalong-lalo na tago sa puso ng mga sermon ni Pastor Ernesto Dando. Kaya tinitingala siya ng mga nanampalataya sa kanilang lugar. Nakilala ni Pastor si Sheila Egenias, 18 taong gulang. Ang pastor na ito, 54 taong gulang. Kahit malaki ang agwat nilang dalawa ay agad nagkasundo at nagkagustuhan silang dalawa. Kaya unti-unting humantong sa isang relasyon. Noong 2012, lumakas ang loob ni Sheila na dalhin niya ang pastor sa kanilang bahay. Kaya iniharap niya at pinakilala niya sa kanyang mga magulang bilang kanyang kasintahan. Nagulat naman ang mga magulang ni Sheila dahilan ng Ernesto, ignakwento ni Sheila sa kanila ay di hamak na mas matanda sa kanya. Lalong-lalo na mas matanda pa sa kanila. Pero sa kagustuhan ni Sheila na ipagpatuloy niya ang relasyon sa pastor ay hindi na kumontra pa ang kanyang mga magulang. Pero may isang bagay pa na pag-alala ng kanyang mga magulang. Ang hindi nila inasahan na buntis na pala si Sheila at si Pastor Ernesto ang ama. Kaya pala lumakas ang loob ni Sheila at ipakilala ang kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang dahilan buntis na ito. Ang ina ni Sheila na si Aling Helen ay hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang anak. Pero agad naman sumagot si Pastor Ernesto sa kanila na huwag silang mag-alala dahil pinanagutan niya at suportahan si Sheila. Kaya naging panatag naman ang mga magulang ni Sheila mula sa mga salita na bitawan ng pastor sa kanila. Mukhang seryoso naman ang pastor sa intensyon niya kay Sheila. Kaya doon na nagsimula ang relasyon nilang dalawa. Pinagbigyan ni Aling Helen ang pastor na patunayan ito sa kanilang pamilya. Bilang pag-aalang na rin dahil mas matanda ito sa kanya. Maganda naman ang pakikitungo ni Pastor Ernesto sa kanila nito. Dahil pinapakita niya na mas may kontrol ang dalawa sa kanilang anak kaysa sa kanya. Hindi niya rin pinapangunahan ang dalawa pagdating sa mga gawain at desisyon. Lahat ng mga payo ay sumusunod rin ito. Ang mga salita, suporta at pangako ni Pastor Ernesto ay nararamdaman nila. Dahil talagang alaga niya si Sheila mula sa kanyang pagbubuntis hanggang ipinanganak nila ang kanilang panganay. Tuwing dumalaw si Pastor Ernesto sa kanilang bahay ay may dalang bitbit na regalo at pagkain sa kanyang kasintahan na si Sheila at sa mga pamilya nito. Kaya unti-unting nabuo ang isang magandang relasyon ni na Pastor Ernesto at si Sheila. Pero hindi sa kaalaman ng lahat at hindi inaasahan na pangyayari ay unti-unting masisira ang magandang pinagsamahan nila. Pagkatapos manganak ni Sheila ay nagsimula lumabas ang mga usapan sa kanilang lugar. Dahilan na mataas ang estado ni Pastor Ernesto sa kanyang lugar ay agad kumalat ang mga kwento tungkol sa kanyang unang asawa. Ang sinasabi ng mga karamihan na kasalukuyan pa siyang kasal sa kanyang unang asawa nito. Kahit si Sheila pa ay nabuntis na niya ito. Kaya hindi naman nakaligtas ang mga balita na iyon sa mga magulang Sheila at nakarating sa kanya. Habang tumatagal, unti-unting nawala ng gana at pagmamahal si Sheila sa kanyang kasintahan na si Pastor Ernesto.
Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalaki ang distansya ni Sheila sa kanyang kasintahan at halos hindi na niya kayang kausapin buong araw. Umiiwas siya sa pastor tuwing umuwi sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina na si Aling Helen, gusto na ni Sheila na maghiwalay sa kanyang kasintahan na si Pastor Ernesto. Kaya si Aling Helen, hindi niya rin masisi ito. Habang tumatagal ay lalong marami ang mga hamon na dumarating na mga pagsubok sa kanilang pinagsasamahan. Hindi nagtagal, si Sheila ay nag-apply ng trabaho sa isang planta malapit sa kanilang lugar. Para na rin kumita ng pera at panggastos sa kaniyang anak. Para na rin magkaroon ng dahilan na lumayo at iwasan ang kanyang kasintahan na si Pastor Ernesto. Bilang ina ni Sheila, sinubukan ni Aling Helen na gagawin ang lahat sa ikabubuti ng relasyon ng kaniyang anak. Kaya kinausap ni Aling Helen si Pastor Ernesto ng masinsinan tungkol na mga kalat na tsismis sa unang asawa nito. Umamin si Pastor kay Aling Helen kaya naging dahilan tuluyang umiwas at dumistansya si Sheila dito. Hindi nang tagal, sumuko na rin siya sa relasyon nilang dalawa. 7 taon nilang pagsasama ay tuluyang naghiwalay si Sheila sa relasyon nila ni Pastor Ernesto. Ang pangarap ni Sheila ay magkaroon ng isang buong pamilya na maituturing sa kanya at walang kahati dito. Ang bagay na hindi kayang ibigay sa kanya ni Pastor Ernesto. Nakalipas ng ilang buwan ay nakilala naman ni Sheila si Ronnie Elordi. Hindi nang tagal, nagkasundo at nagkagustuhan silang dalawa. Ayon pa sa ama ni Ronnie, kahit siya umano ay makikita niya kung paano nabuo ang pagmamahalan ng dalawa. Ang dalawa ay palaging magkasama at namamasyal sa bayan gamit kanilang motorsiklo nito. Mahal rin ni Ronnie si Sheila. Habang tumatagal ay mas lalong matatag at tumibay ang relasyon nilang dalawa. Dahilan magagawa ni Sheila ang mga bagay na hindi niya nagawa kasama ang dati niyang karelasyon na si Pastor Ernesto. Katulad ng pag-angkas sa motor at mamasyal sa bayan, magsimba, kumain sa labas at kasama tuwing linggo. Nagplano pa ang dalawa para sa kanilang kasal dahilan seryoso silang dalawa at desidido sa kanilang relasyon. Para patunayan ang kanilang pagmamahalan sa harap ng simbahan. Pero sa hindi nila inasahan, ang balita tungkol sa kanilang relasyon ay nakarating na pala sa dating kasintahan ni Sheila na si Pastor Ernesto. Kaya ito ang naging dahilan magsimula ang malaking kaguluhan at malagim na trahedya. Noong October 20, 2019, araw ng linggo, sa hindi inasahan na trahedya sa pamilya nila Sheila. Sa oras na iyon, ang pamilya nila ay masayang kumain ng pananghalian at kasama ang bagong kasintahan ni Sheila na si Ronnie. Pinag-usapan nila ang mga plano nilang dalawa tungkol sa kanilang kasal. Pero biglang dumating si Pastor Ernesto sa kanila. Dumiritso pumasok si Pastor Ernesto sa kanilang bakuran. Sa pagdating ni Pastor Ernesto, agad sinabihan ni Sheila ang kanilang anak na salubungin ang kanyang ama. Sinalubong ng bata ang kanyang ama na si Pastor Ernesto. Binuhat naman ni Pastor Ernesto ang kanyang anak at naglalakad papalapit sa mga pamilya nila Sheila. Agad naman tumayo sina Sheila at Ronnie at sabay nagpaalam sa kanilang mga magulang. Dahilan, nisipan nilang dalawa na umalis at iwasan na lang si Pastor Ernesto. Binati sila ni Pastor Ernesto habang mahinahon nakipag-usap si Sheila sa dati niyang kasintahan tungkol sa kanilang anak. Sa oras na iyon, walang alam si Sheila na may selos at galit na pala ang pastor sa kanila. Ibinaba ni Pastor Ernesto ang kanilang anak mula sa kanyang pagkabuhat nito. Agad siyang bumunot ng barel at binarel si Sheila. Pero bago pa makatulong ang mga pamilya nila sa loob ng bahay ay sinunod binarel si Ronnie. Pagkatapos agad dinampot at binuhat ng pastor ang kanilang anak.
agad niyang iniwanan ang dalawang magkasintahan na kahandusay at duguan sa kanilang bakuran. Habang ang mga magulang naman ni Sheila ay nagulat at nataranta sa kanilang nakita. Sa dahilan, hindi nila inasahan ng mga pangyayari at trahedya sa oras na iyon. Hindi na muli nagpakita ang pastor na kalipas ilang buwan sa kanilang lugar. Ayon kay Aling Helen, 3 tao malapit ang mabilis kinuha sa kanya ni Pastor Ernesto. Isang dating alagad ng simbahan at ngayon isa na siya kabilang sa mga listahan most wanted sa kanilang lugar. Sa hindi inasahan, ang mga dasal ni Aling Helen ay napakinggan ng Panginoon. Noong March 9, 2020, nahuli ng mga pulis ang pumaslang sa magkasintahan na si Pastor Ernesto. Sa oras na iyon, inamin ng pastor ang kanyang ginawang krimen sa pagpaslang sa 2 biktima. Sinabi niya dahilan sa kanyang sobrang emosyon, nararamdaman at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga maling ginawang krimen. Ayon kay Aling Helen, hindi siya kayang patawarin sa pagpaslang niya sa biktima. Kahit pagsisihan pa ng pastor ang kanyang mga kasalanan ay sobrang sakit at galit ang kanyang nararamdaman sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Habang nabawi naman ni Aling Helen ang kanyang apo sa kamay ni Pastor Ernesto at nagbigyan ng hustisya ang pagkamatay ng magkasintahan. Ang pangako niya sa kanyang anak na mahuli ng mga pulis ang dating pastor na si Ernesto. Salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta at mag-like na rin sa ating mga videos at mag-subscribe. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.